Ilocos News Online. Sir, paano po yung sistema ng pagbili po natin ng 20 pesos per kilo ng yung palay? Ay, good morning po. Yes, yung programa natin, tinatawag natin yung Rice Development Program. Ito, nagsimula yan nung second term natin as the mayor. Ang target nitong programa na to is na-address natin yung murang presyo ng palay at the same time yung mahal na presyo naman ng bigas. So, yan basically yung talagang tinatarget natin na problema. Para sa magsasaka, syempre yan ang kadalasan reklamo ng ating mga magsasaka na minsan, bagsak talaga ang presyo ng palay. At nakikita ko naman to na naglalaro kasi ang mga trader dyan eh. Kinokontrol nila yung presyo. So sa akin, kinumpintensyahan lang namin ang ginagawa ng trader. Dahil sa meron naman tayong pondo na nakita na pwedeng gamitin dyan, so nag-allocate tayo ng, para dito sa programa na to. So basically, sabi ko nga, meron tayong dati na rice mill na hindi ginagamit before. Way back 2010 yan na rice mill. So ngayon, sinamantala natin to na rice mill at yung mga palay na binibili natin, tayo ang nagmi-mill yan at the same time sa mga kadiwa store ng Pangulo na meron din naman tayo rito, doon natin binibenta yung mga produkto natin. And pagka talagang lumakas at dumami na yung stocks natin, ang plano rin namin dito is supplyan yung mga different municipality dun sa pangangailangan nila sa response sa mga bagyo. Bali, ilan po yung concern natin, sir? Available funds po natin para sa pagbili? Sa ngayon, may available kami na naka-allocate na 15 million. So hopefully, maano namin to, madagdagan sa mga susunod na mga taon. So basically, ang talagang target namin is break even. Pero may mga times talaga na kailangan din na magbigay tayo. Instead na mag-dole out, so ang ginagawa na lang namin, medyo maski nalulugi yung ng konti, at least hindi 100% ma-dole out yung binibigay natin. Ang importante, matulungan natin yung mga magsasaka at saka yung mga mamimili na hindi naman sila nabibigatan. So, Paano yung bilihan, sir, sa kooperatiba mismo o sa direkta sa mga yung mga farmers mismo, farmers? ang natin, kausap natin. But open naman na kung may mga cooperatives, open naman din ang LGUs dyan. So hopefully maayos natin lahat yung sistema natin. Kasi nagsisimula pa lang yung actually last year lang yata nagsimula yung pambili ng palay. Last year lang nagsimula. And hopefully sa mga susunod ma-fine-tune natin yung sistema natin. But itong programa namin, nagsimula yan way back 2022. Tapos yung bigas, ibebenta naman ng mura? Yes po. Actually ngayon, yung 25 kilos namin, binibenta yan ng 750 lang. Dito sa mga kadiwa ng Pangulo. So may mga galing ng national, yung BBM rice, and pagka naubos na yun, mga mini-meal natin, yun naman ang binibenta natin. So walang luluging magsaka sa pagod po, sir? Yun ang gusto namin kasi nga, sabi ko sa mga magsasaka natin, comparing sa ibang bansa, mayayaman ang mga mga farmers. So bakit dito sa Pilipinas hindi natin gawin? Kaya ngayon, isa yan sa mga trust ng government natin dito sa lokal is tulungan naming yumaman yung mga farmers. Paano, sir, pag may mga taga-ibang bayan na gustong magbenta ng palay sa inyo? Well, so far, ang target pa lang namin ngayon is dito sa local namin. Siyempre, unahin namin yung mga farmers namin. Then, later on siguro, pag talagang lumaki, that's the time siguro na pwede namin i-open siya. No? Pero, I encourage din naman yung mga different LGUs na gumawa ng ganito. Kasi, basically, constituents naman nila yan. Lalo-lalo ng mga farmers. So, open naman yan sa sa lahat ng government agencies. Bali, ilang kilo na, sir, yung nabili po natin? Marami-rami na. Actually, gamitin ko nga kanina yung natin, mga nagtatrabaho sa rice mill natin. Kasi may mga request sila.
Yun nga, kasi may mga storage facility na tayo na pinaglalagyan. Medyo marami-rami na. And hopefully, yung project namin sa AgriHub, kasi dun din yung isang plano namin na magtayo ng mas malaking rice mill and mga silos para dito sa project natin. And hopefully yung dryer. Kasi ito yung problema natin ngayon. Wala pa yung dryer natin. Kaya ang binibili lang namin as of the moment is yung mga dried palay. So pag nandyan na yung dryer natin, kayang-kaya na nating bumili ng mga maski basang palay. At least kaya na natin matulungan yung mga constituents natin. Lalo-lalo na dito sa Pagudpud, madaming rainy season.